Hello guys and welcome to Herald of Grace Apologetics. I am Jordan. 3 days ago ay meron ako nakitang post ni Jai Nativity. This is regarding Boy Abunda interviewing Kuli Desma sa kanilang segment na Fast Talk. And of course, to my curiosity, pinanood ko talaga yung entire interview na siguro mga nasa 20 minutes yun. Nagkaroon pa ng ng cut or parang commercial break. And then, nag-continue yung kanilang discussion. And sa kanilang discussion na iyon, it amazes me na alam naman natin na si Kuli Desma ay merong popularity sa public dahil siya ay artist, singer, songwriter. At hindi siya nahihiyang banggitin ang pangalan ni Jesucristo at yung kanyang view regarding salvation na it is by grace alone na hindi natin ito dapat i-earn, paghirapan para kitain ang ating salvation. And meron akong clip doon or video clip na panonoorin natin ngayon na very important. And of course, we may not agree to everything. I personally, as a Reformed Christian, I may not agree sa lahat ng sasabihin or sinasabi ni Kuli Desma doon sa video, but yung essence, yung gospel, yung grace, it is a gift. Yung repentance, you have to believe, you have to receive. I think those elements are very important na alam mo yun, mabanggit publicly sa national television. So yeah, panoorin natin. Your birthday wish. Wow, sana hindi maging corny sa tao, but this is really from my heart. That people will make time to really understand the Bible, the truth about life. So si Boy Abunda nagsimula sa pagtatanong, what's your birthday wish? And it is our wish also and our prayer na mag-strive ang tao sa pagkilala sa Diyos, magkaroon talaga ng true knowledge about God. And as a Reformed Christian, a believer, importante talaga dito yung role ng local church. Yung role ng local church kasi ang local church kasi ang mag-e-educate sa atin kung ano yung knowledge na dapat natin matutunan about God. Kaya sa mga podcast namin, very passionate kami dito. Ini-integrate namin siya sa mga ending ng podcasts namin that you really have to look for a local church. Dahil masusupplement lang itong knowledge na ito if ikaw ay part ng isang local church. Hindi ko sinasabi na, okay, hindi ka matututo kapag hindi ka part ng local church. Kumbaga, hindi ko sinasabi na imposibleng mangyari yon. Okay, possible na mangyari yon. Kaso yung guidance, again, na makukuha mo, yung benefits na makukuha mo sa isang local church na marami ang pwede mag-supplement sa iyo, yung edification ng bawat kapatiran, yung guidance at oversight ng iyong pastor, lahat yon sa local church mo lang mararanasan, hindi sa pagiging individualistic. So maganda itong sinasabi ni Kuli Desma, pero kailangan natin ng panawagan sa mga viewers natin dito, no? You have to be a part of a local church. Kasi napaka-crucial niyan eh. Even as a nation, kailangan meron tayong knowledge, the true knowledge of our God, hindi yung naririnig lang natin sa tao. Okay. But from the Word. Yun ang katotohanan eh. So yeah, makikita natin dito yung principle of sola scriptura na hindi lang hearsay, hindi lang yung sinasabi ng ibang tao. Parang merong pinaghuhugutan si Kuli Desma dito eh na okay, ito teaching nanggagaling sa tao. Pero kung paano natin ito i-validate anong ultimate authority natin. So, maganda yung sinasabi niya na sa salita ng Diyos, sa Word of God. Sabi sa Hosea 4:6, my people perish for their lack of knowledge. Or sabi sa ibang salin, my people are destroyed for their lack of knowledge. But of course, we know na there will come a time na itong mundong ito masasaturate
ng salita ng Diyos. Ang sabi sa, I think that's Isaiah 11 verse 9, na basahin nga natin para hindi tayo magkamali. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Ganon katindi. So there is hope in that. Mare-restore even yung knowledge na corrupted knowledge ng tao sa nation. There will come a time na this world or this earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. So that's Isaiah 11 verse 9. Okay. Kasi kaya ang bayan natin mahirap because of the false knowledge about God. Lumalapit tayo sa Kanya, nagpapakabait tayo, but that's not the way to heaven. It is only... So nilink niya yung false knowledge sa salvation, na kung meron kang maling pananaw sa Diyos, it necessarily follows na magkakaroon ka rin ng maling pananaw sa kaligtasan. Di ba? only a gift because Jesus paid for everything on the mag-work hard ka to earn your salvation. You will do good works to earn your salvation, to please God. Pero ang sabi rin sa Isaiah na even our mightiest works are like filthy rags. Ito ay sa context ng unbelieving worldview na nothing sa kanilang mabubuting gawa, even their mightiest, yung mga buildings na nagtatayuan dito, yung mga inventions ng mga scientists, yes, it glorifies God as the creator of all things. But when it comes to ascribing glory sa Diyos, na ginagawa nila yon for the glory of God, no. Hindi yon nakakapagbigay lugod sa Diyos na gagawing basihan ng Diyos yan. Okay, dahil meron kang invention na ito, ay ililigtas kita. No. Ang point ni Kuya Ledesma talaga dito is you cannot earn your salvation, Boy Abunda, at sa lahat ng mga nanonood. Salvation is by grace alone. cross. We're It's by listening. grace, by grace. Yeah. So, bakit mo pinaghihirapan? Receive Him, receive the gift, magsisi ka, tanggapin mo siya na iyong Diyos sa tagapagligtas. So yeah, very common evangelical language na of course, naniniwala tayo doon, Jesus paid it all. Walang nasayang doon sa dugo niya. Okay, substitutionary ang nature ng atonement. So, ikaw na nakita mo yon, na-convict ka sa iyong kasalanan, repent. Sinabi ni Kuya Ledesma, repent. Receive Christ. Naniniwala din po tayo sa John 1:21 na those who receive Him ay nabigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. But if we read, of course, sa verse 13 na we receive Him not because of by blood, by flesh, or by our own free will, kundi sa will of God. Sa kalooban, talaga, ultimately sa kalooban ng Diyos, tinanggap natin ang Diyos. Ayon pa rin sa kanyang kalooban dahil a heart of stone ay hindi mag-initiate na gawin niyang heart of flesh ang kanyang puso. And the Spirit of God will come to you and you will naturally then do the good works. So, of course, no, binanggit niya dito yung somehow merong chronology na, okay, you receive Christ, and then the Holy Spirit will come, and then you will naturally do good works sa perspective ng tao, ganon. Ito mga ganitong nuances, pwede natin itong palagpasin, kasi alam naman natin na hindi theologian si Kuya Ledesma. But yeah, observation natin sa perspective ng tao, tawag natin doon is phenomenological sense. In a phenomenological sense, those things make sense sa standpoint natin. Kagaya ng sunrise-sunset concept na ang Earth naman talaga ang nagro-rotate sa Sun, pero tinatawag natin na sunset or sunrise as if na ang Sun talaga ang nagro-rise or nagsiset. Ganon din sa perspective ng tao. Pero, again, importante yung in-integrate niya dito, yung transformation through the work of the Holy Spirit, na you will
naturally do good works after that transformation. Tawag natin doon is the doctrine of regeneration, no? Very important yun. At nakakatawa kasi nauunawaan ni Kulidesma basic gospel presentation. Without that spirit, you will not change. Oh, see, without that spirit, you will not change. So, yan ang ministry ng Holy Spirit. Siya ang nagbabago ng puso. Si Kristo ay nagbabago din ng puso. Ang Ama ay nagdodraw din sa anak. So, Trinitarian pa din ang concept ng salvation natin. But merong role ang Holy Spirit sa regeneration. Ito ay nagbibigay ng buhay sa atin. And without that, hindi tayo magbabago. Ulitin natin yung sinabi niya. And you will naturally then do the good works. Okay. Without that spirit, you will not change. Okay? So, without that spirit, you will not change. Alright, and that's all for you guys. Today, I hope na meron tayong natutunan dito sa pinanood natin at na-inspire tayo bilang mga believers na even yung mga nasa entertainment industry ay ginagamit ng Panginoon na makapag-share ng mga basic evangelistic language even sa mga ganitong klaseng interview. And hopefully, ay meron pang mga kagaya ni Kulidesma na mag-stand firm sa kanyang pananampalataya. Hindi nahihiya sa Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation. Thank you so much for watching and see you guys sa ating susunod na video reactions.